kapatid at tayo po ay magsisimula na mag-aaral ng mga salita ng Diyos at nawa po lahat po tayo ay mapagpala ngayong hapon ito para sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral at sa mga nagdaan ng ating pag-aaral ay yon, marami natin na pag-aralan tungkol po sa gospel o sa salita ng Diyos. Para saan ba para kanino ang salita ng Diyos, no? Sa pag-aralan po natin yung profitability and benefits of the scripture. Tapos sumunod ay pag-aralan po natin yung tungkol po sa testimony ng gospel. Yun, kahapon napag-aralan po natin yung isa po sa attributes ng ating Diyos, no? Isa po sa attributes niya yung omniscience of God. Yun, ito yung preaching ko kahapon. At napag-aralan po natin na lahat po ay nalalaman po ng Diyos. Nalalaman po sa niya ang lahat ng bagay sa atin, lahat ng detalye ng buhay natin ay nalalaman po ng Diyos. So ngayon po, tayo po ay bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Ama makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa hapong ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. At salamat muli o Diyos na kami po binigyan mo ng pagkakataon na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Nawa po ay pangunahan mo kami, nawa po ay bigyan mo kami ng katalinuhan, karunungan, at sa pamagitan ng gabay ng Banal na Espiritu ay nawa ay maunawaan namin ang mga salita mo. At sa mga makikinig ngayon, manonood, kayo po Diyos ang magpala sa bawat isa po sa amin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so yun po yung ating pinapag-aralan ngayon, mga kapatid, ay related pa rin po doon sa attributes of God. At yun nga, yung kung re-review natin yung mga napag-aralan natin tungkol po sa omniscience of God, ay yung detalye ng buhay natin ay nalalaman po ng Diyos. Siya po yung makapangyarihan sa lahat at wala pong bagay na lilingid sa Kanya. Yun. So basa lang po tayo ng ibang talata tungkol po sa bahaging yon at bahagi ng ating pagbabalik aral doon sa ating napag-aralan. Doon sa Hebrew chapter 1 verse 3, no? Sulat po ito ni Apostol Pablo. At sabi po dito sa Hebrew chapter 1 verse 3, ano po yung sabi dito, mga kapatid? At sa mga nandiyan na po, buklat po tayo ng Biblia. Sabi doon, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things by the word of His power, when He had by Himself purged our sins, and sat down at the right hand of the Majesty on high. So makita po natin, mga kapatid, na yung kapangyarihan ng Diyos, no? Nalalaman po niya ang lahat ng detalye ng buhay natin. So ngayon po, ang ating pag-aaralan ngayong araw na ito ay tungkol po sa the power of God o yung kapangyarihan ng Diyos, the omnipotence of God. So yun po yung mga ginagamit po na terminology po sa Biblia na papag-aralan po natin ngayon, no? So buklante po natin ating mga Biblia dito po sa aklat po ng Genesis. At kung mayroon po kayong mga Bible, mga kapatid, ay pwede kayong makipag-participate upang yun, at least nakakabasa po tayo ng Biblia habang tayo po nasa bahay, habang tayo po ay naka-quarantine. Alam po naman natin na talagang medyo problemado po ang ating bansa. Pero habang tayo po ay nasa bahay, masarap pong makarinig ng salita ng Diyos. At ito po ay magbibigay po sa atin ng kalakasan. Dito po sa Genesis chapter 1 verse 1, sabi po dito, in the beginning God created the heaven and the earth. So mapapansin po natin na
sabi sa pagkatagalog ay sa pasimula nilikha ng Diyos ang langit at lupa. So sa tao, di pwedeng makagawa ng langit at lupa. So sa kaisipan ng tao, paano kaya nagawa ng Diyos yung langit at lupa na hindi katulad natin, no? Tayo po bilang tao, hindi natin magagawa yung magagawa ng Diyos. Siya po ay may kapangyarihan, no? Sinabi niya na magkaroon ng araw, magkaroon ng bituin, magkaroon ng buwan, ay nagawa po ng Diyos dahil siya po ay makapangyarihan sa lahat. So, pag sinabing nabanggit po sa Genesis 1:1 na God created the heavens and the earth, yung create po doon, to create means to make something from nothing. Ito ay paglikha sa kawalan, no? Wala pang mga bagay during the time, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, siya ay nakagawa. Ano yung ginawa niya? Genesis 1:1, sabi doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ito po yung ginawa niya sa kawalan, no? Wala pang mga bagay during the time, pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nagawa niya po yun. So, only God has this power and amazingly the creation of the universe. So siya lang po talaga ang makakagawa ng nakakamanghang paggawa ng mundong ito, ng sanlibutan. Wala nang ibang makakagawa ng mga kapatid. Sino man yung mga nagsasabing sila po ay may autoridad, may kapangyarihan, pero in reality, wala pong makakagawa ng ganitong gawa na ginawa ng Diyos. No? Kasi siya nag-iisa po siya. So sabi po sa buklatin po natin ating mga Biblia, in the book of Psalms, no? Chapter 8, verse 3. So, tingnan po natin yung Psalms chapter 8, verse 3. Ano po yung pagkabanggit po doon, mga kapatid? When I consider thy heaven, sabi doon, why I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained. Yun. So, sabi ng talata. So, gano'n ka tindi yung taglay na kapangyarihan ng Diyos na bukod sa nilikha niya ang langit at lupa, dito sa verse 3, makita natin na yung sabi doon, I consider the heavens, the work of thy fingers, the moon, the stars which thou hast ordained. Yun, inayos niya. Yun, inayos niya lahat ng mga nandun sa paglikha. So, ganun po tagkatindi yung kapangyarihan ng Diyos pagdating po sa creation. So, in addition to the natural universe, siyempre, wala naman talaga mula bata pa tayo, lalo pag Kristiyano ka, tinuturo na sa school na yung nakikita natin, lahat ng mga bagay sa lupa, sa langit, mga hayop, mga puno, yon lahat ay nilikha ng Diyos yan. Naituro na po sa atin mula po ng maliit pa yan. Pero may isang bahagi na yung tinatawag na spiritual realm. Yon, sa natural universe wala na tayong question doon. Talagang ang Diyos po ang may gawa po noon. Talagang yung kapangyarihan ng Diyos ang nag-create doon. Kaya kapag pinaraaralan natin yung creation, makikita po natin na talagang ang Diyos talagang makapangyarihan sa lahat. So, in addition to the natural universe, all of God's children are created when they are born again to spiritual realm. Pag ito ay lumikha ng spiritual na buhay sa kanyang mga tao. Yun. So mga tao, ibig sabihin binigyan niya ng new creation o yung bagong pagkatao. Kaya kung titingnan po natin yung Ephesians chapter 2 verse 10, no? Tingnan po natin yung Ephesians chapter 2 verse 10.
natin yung ating mga Bible, mga kapatid, kung kayo po ay nasa bahay. Ephesians chapter 2 verse 10. Sabi po doon, "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them." Sa spiritual realm, ang Diyos po yung nagbigay po ng bagong pagkatao natin. May new creation ang tawag po sa Biblia. Yun sabi doon ni Apostol Pablo, workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained. So nai-ordain na po that we should walk in them. Tapos sa Ephesians 2:1, mapapansin po natin na sabi po sa 2 Corinthians po pala, 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo po doon, mga kapatid? Sa Ephesians chapter 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "Therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold all things are become new." Yun. So yung isang tao na born again, ay ito po ay tawag sa Biblia ay new creature. Yon, bagong bago, no? Sabi doon, ang sino mang nakapag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Bagong nilalang. Apostol Pablo, no, na hindi lang universe yung nilikha ng Diyos, kundi yung bagong pagkatao natin, siya rin po yung may gawa nun, yung kanyang kapangyarihan. Kaya kapag pinag-usapan yung kapangyarihan ng Diyos, talagang mamamangha po tayo dahil sa marami pong mga bagay dito sa mundo, halos lahat ng bagay na makita natin sa langit, sa lupa, ay Diyos po ang may likha niyan. So wala pong bagay dito sa mundo, yung mga natural na mga bagay, yung mga natural nating nakikita, yun, siya po ang may gawa niyan. So, manifestation of the power of God in the life of Christ Jesus, no? He gave sight, no? Makita natin sa buhay ng ating Panginoon nung siya ay nagkatawang tao, yung makita natin, bakit to? Yung mga bulag ay binigyan niya ng paningin, no? Yun, nakakakita. Tapos ano pa? Yung mga bingi, yun, nakarinig sa kapangyarihan ng Diyos, no? Yung mga bingi, yung mga pipi, nakapagsalita. Ano pa? Yung mga may mga leprosy, yun, nalinis po sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. Ano pa? Yung mga hindi makalakad, nakalakad. Ano pa ho? Yung mga lahat ng mga unclean spirit, ano ang ginawa ng Panginoon? Nakas-out po niya, napalayas po doon sa mga inaalihan ng masamang espiritu. Yun, gano'n katindi ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, kapag sa pinag-usapan yung kapangyarihan. Ano pa yung sabi doon? Yung mga patay, yon, 3 beses na siya ay bumuhay ng patay. 3 occasion yun, no? Kung babalikan lang po natin yung mga pangyayaring yon. Tapos yung naalala po natin nung ang ating Panginoon at yung mga disciple ay nandun po sila sa bangka at matindi po yung panahon. Yun, nagkanta, panic na, takot na yung mga disciple na habang natutulog ang ating Panginoong Jesucristo. So, kumbaga, ginising po siya at sabi po ng ating Panginoon, kaunti ang yung pananampalataya. Kasi tapos sinaway po niya yung matinding panahon. At ang sabi lang po niya, "Peace be still." Yun lang po yung salita ng ating Panginoon. So, yung punto doon, mga kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos, talagang nakakamangha.
siyang katulad na kagaya ng tao. Ang tao po, tawag siya may authority, pero yung authority napaka-limit. Wala ho talagang maigagaya po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Talagang siya po yung dapat nating ibigay yung ating paggalang, pagsamba, yung glory ay dapat ibigay sa Kanya kasi siya po yung makapangyarihan sa lahat. So, tingnan po natin, the Lord demonstrated power over all things including death. Yun, sa kamatayan. Tingnan po natin yung nangyari po sa ating Panginoong Jesucristo, no? Tingnan po natin yung John chapter 10 verse 17 to 18. Yun. So John chapter 10 verse 17 to 18. Ano po yung sabi ng ating Panginoon? Therefore, that my Father loved me because I laid down my life that I might take it again. So no man take it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. Yon, this commandment have I received of my Father. Yon, so ano nga ibig sabihin mga kapatid na yung power, no, na ng Diyos na kunin yung buhay, yung magbigay buhay. At naalala po nga po ang natin ang Panginoon, no, na yung ating binanggit na yung patay binubuhay niya, no. So nakakamangha yun mga kapatid, kung wala kang kapangyarihan ay hindi mo magagawa, no? Ay kaya nga dito sa ating panahon ang dami nang nagkadamatay sa COVID-19. Kahit nga doktor hindi kayang buhayin yung mga namatay, talagang inilibing na lang. So pero ang Diyos, no, kung gustuhin niyang buhayin, magagawa po ng Diyos yun, sapagkat siya po yung makapangyarihan, no? Makapangyarihan sa lahat, at magagawa niya na yung patay ay buhayin. So ano po, no? Similarly, it took the same power of God to enable us to believe as it looked to raise Jesus from the dead. Kung nakita natin na ang ating Panginoon sabi niya sa 10:7 chapter 10 verse 17 to 18, sabi po, ulitin natin, therefore that my Father loved me because I laid down my life that I might take it again. No man take it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment I have received of my Father. So tinutukoy lang niya dito yung kanyang kamatayan, na kusa niyang ibinigay yung kanyang sarili, no? Dito naman makita po natin dito sa Ephesians chapter 1, no, verse 19 to 20. Tingnan po natin yung mga talata mga kapatid. Ephesians chapter 1 verse 19 to 20. Sabi po dito sa 19, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe according to the working of His mighty power, which He wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him at His own right hand in the heavenly places. Yun. So, makita po natin mga kapatid na yung binanggit ni Apostol Pablo doon na exceeding greatness of His power to usward who believe according to the working of His mighty power. So, makita natin na ang ating Panginoon ay namatay, no? Inilibing. Pero nabuhay po siya. Yun. Great power. Sabi doon, greatness of His power. Sabi ni Apostol Pablo, to usward who believe according to the working of His mighty power which He wrought in Christ when He raised
him from the dead and set him at his own right hand in the heavenly places. So ganun po ka tindi yung kapangyarihan ng ating Diyos na mula sa kamatayan ay nabuhay, no? Yun po yung tinatawag na power of God, na hindi, walang pwedeng ihambing po sa Kanya bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So it is something we possess of in God's mighty power has worked on us both to give us spiritual life. Yun, yung pagbibigay sa atin ng spiritual life, power of God din po ang ginamit doon, no? Power, no? Kaya naniniwala tayo na yung regeneration, yung born again is through the power of the Holy Spirit, no? Hindi ho tayo naniniwala na ang pagiging born again, ito po ay gawa ng pastor, gawa ng mga mabuting gawa, o wala hong aid para maborn again through the power of the Holy Spirit. Ang Holy Spirit lang po ang nagbo-born again, wala na hong iba. Yon, pag may iba po ay may dalawang power na magbo-born again, isa lang po yung may power, no? Ang Diyos lang po, no? Kaya through the power of the Holy Spirit ay na-born again po tayo, no? Tingnan po natin yung Ephesians chapter 2 verse 1. And you had weakened who were dead in trespasses and sins. Yon, tayo po ay binuhay nung tayo yung mga patay dahil sa pagsalangsang natin. Yon, sa kalasalangsang dahil sa ating mga kasalanan. So, ang bumuhay ay hindi po tayo, no? Hindi po sino man. Kasi ang bumuhay po ang Diyos. Yon, ang nag-born again po sa atin ay ang Diyos. Ang nanganak po sa atin ay ang Diyos, hindi po ang sino man. So, minsan maraming mga narinig tayo na, alam mo, na-born again ako dahil sa pastor ko. Alam mo, na-born again ako dahil sa nakarinig ako ng salita ng Diyos. So, tandaan po natin, pag pinag-aralan po natin yung purpose of the gospel, hindi po ito ay instrumento para ma-born again. Ang pagiging born again ay dumarating sa kanyang kapanahunan. Kahit hindi ka makarinig ng gospel, mabuborn again ka, kasi ang nagbo-born again nga ay ang banal na espiritu. So, ang gospel ay para po sa mga born again, hindi po sa mga patay. Anong gawin mo dyan na pangangaral? Still, patay po talaga siya. May papatay ba na pag pinuntahan mo, kausapin, sumasagot, nakakarinig, kumikilos, nakakita, nakakaamoy? Hindi, wala pong patay na ganon. At ang isang taong hindi born again ay ginaya po sa patay. No, ano pong sabi ng 1 Corinthians chapter 2? No, sabi po ni Apostol Pablo po dito, kapag hindi born again, ito po yung kalagayan ng isang tao. Pag sinabing born again, ito yung na born again ka through the power of the Holy Spirit. Yung patay na espiritu mo, binuhay po ng banal na espiritu. Siya po yung may kakayanang buhayin yung patay na espiritu natin. Yun, yung ating spiritual na buhay. So ano po yung sabi do sa 1 Corinthians 2:14? Yun, makita po natin yung tinatawag pong estado ng taong hindi born again. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo? Simulan po natin sa verse 13, which things also we speak not in the words which wisdom teach it, but which the Holy Ghost teach it, comparing spiritual. Verse 14, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Yun yung mga natural, sabi natural man, ito yung mga hindi na born again, hindi pa born again. Na sabi ni Apostol Pablo, receive not the things of the Spirit of God. Receive not, hindi tumatanggap ng mga bagay na para sa spiritual, para patungkol sa Diyos.
Bakit daw? Dahil sila ay mga for they are foolishness. Kamangmangan po sa kanila yon, yung mga salita ng Diyos. Kaya mapapansin mo kahit anong share mo sa kanya, ay parang wala lang, no? Bakit ka nga? Bakit? Kasi nga, hindi pa siya born again. Kapag yan ay born again, tatanggap at tatanggap yan ng salita ng Diyos. Bakit to? Isa po sa katangian ng born again, nakikinig ng salita ng Diyos. Kasi pag born again ka, sa Diyos ka na. Yun, nandun po yung mayroon ka ng fruit of the Holy Spirit. So, belief therefore is an evidence of the working of God's great power of you. So yung pananampalataya o paniniwala, ito ay ebidensya lang na ang Diyos ay gumawa na sa iyo sa kanyang kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan gumawa sa iyo? Yung tayo po ay na-born again na. Kasi kapag hindi gumawa yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng isang natural man, ay hindi po siya maboborn again. Kaya minsan narinig natin, hindi ako ang may ginusto ko, kaya ako na-born again. Tanggaptan natin, may sabi po ang ating banal na kasulatan dito po sa John chapter 1 verse 13. Ano po yung sabi ng ating ng book of John? Sabi doon, which were born not of the blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Yun. Yung sabi doon, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So, ipinanganak tayo ng Diyos, hindi sa kalooban ng tao, hindi sa kalooban ng laman, ni sa dugo, kundi pinanganak sa kalooban ng Diyos, but of God. So, yun, maliwanag po doon mga kapatid. Kaya, makita natin yung ebidensya ng ating pananampalataya. Ibig sabihin ay may buhay na walang hanggan na po tayo, no? Ayan po ay katunayan na ang ating spiritual ay nabuhay na. Yon, dahil tayo binuhay ng banal na espiritu. So, the power of God is necessary in the giving of eternal life. Yon. Siyempre, yung kapangyarihan ng Diyos ay importante sa pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tingnan po natin yung John 17 verse 2, no? Sabi na, simulan natin sa verse 1, mga kapatid. Ano po yung sabi dito ng ating words, spake Jesus and lifted up his eyes to heaven and said, Father, the hour is come, glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee. As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him. Yon. So, sa pagbibigay ng eternal life, kailangan po talaga ng power of God. Ay pag wala kang power, paano mo ibibigay yung eternal life sa tao, no? Kaya naniniwala po tayo, mga kapatid, na ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ay talagang yung kanyang kapangyarihan ay walang katulad, walang taong pwedeng gagaya sa kanya. Ay marami ngayong naghihimala, no? Marami ngayon gumagaya sa Diyos. Kaya nga may mga sabi ang ating Panginoon na sa huling araw, no? Gagayahin ka talaga siya eh. Tingnan po natin sa Matthew chapter 24 kung ano yung mga mangyayari. Ito po ay sinabi ng ating Panginoon nung siya po ay nagmi-ministeryo. Pero mapapansin po natin dito, mga kapatid, na marami po siyang sinabi na lalo na po dito po sa Matthew 24, no, verse 5, sabi doon, for many as shall come in my name, saying I am Christ. Yun, saying I am Christ, and shall deceive many. Yun, marami punta sa pangalan ko at sasabihin nila ako ang Kristo, at maraming madadaya. Yun, maraming madadaya daw, sabi ng banal na kasulatan. Tapos sa verse 24, ano po yung sabi sa 24? For there shall arise false Christ.
Yun, maraming maglilitawan daw ng mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta. At siya ay magpapakita ng mga tanda. Yun, mga kamangha-mangha. Yun, in so much that it were possible, they shall deceive the very elect. Yun, alam mo, possible. They shall deceive me, yung mga talagang pinili ng Ama before the foundation of the world ay may possible daw na madaya. Yun. So, kailangan tayo po ay mag-ingat. Baka mahilig lang tayong sa himala. Ang totoong himala na nangyayari sa buhay ng tao, yung tao po ay binago ng Diyos. Yun po talaga ang totoong himala. Tulad ko po, no? Ako po talaga dati, medyo marami akong mga bisyo sa buhay ko. Pero himala lang ng Diyos. Di ako nabago ng nanay ko. Di ba ako nabago ng kapatid ko. Di ako binago ng mga kaibigan ko. Yun. Hindi ako binago ng sinuman. Pero binago po ako ng Diyos. Yung Diyos po ang nagbago sa akin. So, ibig yung tinatawag pong mga himala na makita natin sa ating panahon, i-check po natin na mismo ang ating Panginoon sa Matthew chapter 7, no? Ito po yung sinabi ng ating Panginoon na baka kasi maraming gumagaya sa ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, maraming darating sa aking pangalan at gagawa ng mga kamanga-manghang bagay daw, kamanga-manga pang sinabi. Sinasabi dito sa Matthew chapter 7, sabi ng ating Panginoon, that everyone that has said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Pero sabi doon sa verse 22, many will say to me in that day. Yun, isig sabihin sa huling araw, ay maraming magsasabi daw sa ating Panginoon. Ano yung sasabihin doon? Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and thy name's done many wonderful works. Yun, ganun mo yun, oh. Naghula daw sila sa pangalan ng Panginoon. Ano daw, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kamangha-manghang gawa. Pero anong sagot ng Panginoon sa kanila, mga kapatid? Yun, ang sabi doon, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Ay, alam mo yan, no? Nangaral na sila. Ano pa yung ginawa? Nagpalayas ng demonyo, gumawa ng kamangamang bagay. Tapos, sa harap ng Diyos, ano sabi doon? Hindi ko kayo nakikilala. Magpaggawa ng, sabi doon, I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. Yun, yung ginagawa nyo ay kasalanan. So, ibig sabihin, makita po natin hindi dahil sa paggawa ng mga kamanghamanghang bagay, hindi dahil nagpalayas ka ng demonyo, hindi porke nangaral ka ay tatanggapin ka ng Diyos. Yun. So, yun po, malaking question mark doon po yun, mga kapatid. Ang realidad ho noon, mga kapatid, alam na ng Diyos kung sino yung sa Kanya. Alam na ng Diyos kung sino yung Kanyang mga tupa. At kung sino yung nagkukunori at kung sino yung mga false prophet, false Christ, false believer, false teacher. Alam ng Diyos yun. Yun. Kaya alam ng kaya dito, no? Sabi ng ating Panginoon sa verse 24, therefore, whosoever heareth this saying of mine and do with them, I will liken him unto a wise man which build his house upon a rock. So, dinitalya na po yun. Na yung talagang sa Diyos, ito yung ginagawa niya. Yun, para talagang nagpapatibay sa kanyang spiritual na buhay. So, dito po, ipinapakita natin mga kapatid, na yung kapangyarihan ng Diyos ay hindi pwedeng gayahin ng sinuman. Hindi pwedeng mayroong pangalawang Diyos. No, hindi tayo naniniwala doon sa tatlong Diyos. Tayo naniniwala sa iisang Diyos. There is only one God. Ano yung one God na yun, mga kapatid? There is only one God, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Yun po ang paniniwala natin. Wala hong isang Diyos, walang dalawang Diyos, walang tatlong Diyos.
sa Biblia, there is only one God. Yun. So pag-aaralan po natin yan, mga kapatid. So the power is present when a God-called minister preacher the gospel to God's waiting and seeking people. Ayun. So kaya nga pag napag-aralan po natin yung purpose of the gospel, bakit nga ba ako mangangaral? Sino ba yung pangaralan ko? Yun. Ang gospel ba ay para kanino? So yun yung mga question na dapat nating masagot. Kasi minsan, ang dami hong nagkakamali na akala nila kapag nangangaral ka, siya ang magbibigay buhay doon sa pinapangaralan. Siya yung magbibigay ng eternal life. Tandaan natin, Jesus Christ is already died on the cross. Sabi niya, it is finished. So yung kanyang mandato in the legal aspect of salvation, yung tinatawag na propitiation o yung redemption, ay ginawa na po ng ating Panginoon kung ibang gagawa nun. At yung kanyang mga sa kanya, tinubos na po niya. At tandaan po natin, hindi lahat ng tao ay tinubos ng Diyos. Mayroon po siyang tinubos. Kaya nga mapansin po natin sa sinabi ng ating Panginoon, no? Tingnan po natin sa uh, 10, no? Ano yung sabi ng Panginoon sa John chapter 10 verse 26. Tingnan po natin yung ating mga kung kayo po nakikinig, nanonood, so po pwede niyo sundan. I told you, and you believe not the works that I do in my Father's name. They bear witness of me, but you believe not, because you are not of my sheep. Yon. As I said unto you. Yon, yung mga kausap niya. Sino ba yung mga kausap dito niya? Mga Pariseo, Saduceo, mga Eskriba, na sabi ng Panginoon, but you believe not because you are not of my sheep. Yon. As I said unto you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Yun, yung mga tupa daw ng Diyos ay nakikinig sa kanyang tinig at nalalaman ng Panginoon Hesus sila at sila'y sumusunod sa kanya. Yun yung katangian ng totoong tupa. Kaya marami nagkukunwaring tupa. Pero ayaw makinig, ayaw sumunod sa Diyos. Kung saya i-check po natin mga kapatid, talaga ba yung totoong tupa ng Diyos? Sapagkat may katangian po yung totoong tupa. Yun. So sabi ng ating Panginoon. So pagdating po sa tinatawag pong seeking people, ito ang sabi ni Apostol Pablo sa paghahanap ng mga tao ng Diyos. Tingnan po natin yung 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, no? Para makita po natin bakit nga ba tayo ay nag-iibanghelyo, bakit tayo, yung mga tao ba ng Diyos ay tayo ba ang may kakayanang ilapit sa Diyos? Tingnan po natin sa 1 Thessalonians verse 5. Sabi po ni Apostol Pablo, for our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know what manner of men we were among you for your sake. So, dito ay pinapakita ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica na yung gospel, yun yung may power, no? Hindi yung salita lang ng tao. Sabi doon, for our gospel came not unto you in word only, but also in power. Yun. May kapangyarihan po yun, mga kapatid. Yung salita ng Diyos. In the Holy Ghost. So, dalawa po yun, no? Na talagang kapag ginabayan yun, yung mga nangangaral, i-guide ka sa tamang tao na dapat puntahan. So, ang Banal Espiritu ang nag-guide po, no? Sa mga dapat puntahan ng mga tao ng Diyos na dapat mapangaralan. So, ang banal pong Espiritu ang nag-guide po sa mga ngaral. Yun, kaya nga, walang
experience ko po yan, no? Na talagang through the guidance of the Holy Spirit, napupuntahan ko po yung mga lugar na pag napunta ako doon, may mga believer na po, may mga Kristiyano na, may naniniwala na po sa Diyos, may mga taong uhaw na sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, ginaguide po ako ginaguide po ang isang mangaral, yung totoong mangaral sa mga taong dapat makinig sa Kanya. At yung makikinig sa Kanya, yun po yung mga born again na. Kasi yung mga hindi born again, hindi talaga makikinig yon. Sabi ni Apostol Pablo po yon, the natural man receive not the things of God. Yon, the Spirit of God. Yung mga spiritual na bagay, hindi niya tatanggapin. Kaya nga, isa pong bagay na kailangan nating matutunan yung yung tinatawag pong the purpose, yun ay pag-aaral natin. Tinandin po natin dito po sa Acts chapter 4 verse 33, mga kapatid. Yun, kung kayo yun, tsaga po tayo magbuklat, no? Magsipag lang po tayo at na nakikita naman ng Diyos yung mga ginagawa natin. Hindi po naliligid sa Diyos kung anong mga ginagawa natin sa bahay, tulad natin na pag-aralan kahapon, God omniscience, all-knowing ang Diyos. Lahat ng detalye ng buhay natin ay nalalaman niya. At ngayon, pinapag-aralan natin yung tinatawag na the power of God. He's omnipotent, yung pagiging makapangyarihan ng Diyos. So, Acts chapter 4, verse 33, ano po yung sabi ni Peter po dito, no? Acts chapter 4 verse 33, sabi po sa 33, and the great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. So yung mga apostol, sila po talaga yung nag-witness, no, sa ating pagkamatay, paglibing, pagkabuhay, pag-akyat sa langit. Siya po, ang mga apostol ang nag-witness. Yun. Di ba? Hindi po marami lumabas ngayon na witness daw sila. Pag sinabing witness, literally, nandun ka doon sa pangyayaring yon. Paano ka naging witness? Wala ka doon. No? Wala. Ang mga witness talaga, ang mga apostol, sila po yung talaga yung literal witness na nakakita po, nakasama, nakita nila yung pangyayari po sa buhay ng ating Panginoon. Sila po yung naka-witness. At ang na-witness po talaga nila, anong na-witness nila? A great power. Yun, great power. Nakakamanghang kapangyarihan. Talagang, ano pa yung na-witness nila? Sabi nyo, with a great power, give the apostle witness of the resurrection of the Lord Jesus. Yung pagkabuhay namang uli. Yun ang nakamangha doon sa mga apostol. Na kahit si Thomas na hindi makapaniwala. Kaya nga, nung makita si Jesus Christ, nag-doubt pa siya, di ba? Nag-doubt pa, ikaw ba yan, Lord? Yun. Kaya nung nakita na nalaman niya, talaga napatunayan niya, anong sabi niya? Anong sabi niya? Panginoon ko at Diyos ko, my Lord and my God. Ay sabi nung iba, nabigla daw. Di kung nabigla yun mga kapatid, dapat kinurek ng Panginoon. No? Na, ay mali, Lord lang ako, hindi God. Pero sabi doon, sabi ni Thomas, my Lord and my God. Yun, hindi kinurek. Ibig sabihin, tinatanggap niya yung ganong statement. So, dito po, makita po natin mga kapatid na yung witness ng mga apostol, sila mismo ang nagpatunay yung kapangyarihan ng Diyos. Lalo na po nung umakyat ang ating Panginoon sa langit, di ba? Dito po sa Acts chapter 1, tinan po natin yung Acts. Ang nakakamangha na dito, sabi doon sa natin sa verse simulan natin sa verse 9, verse 8, no? But you shall receive power after come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, in all Judea, and in Samaria, unto the uttermost part of the earth. And when he had spoken unto these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out of their sight.
Galaw mo yun, bigla na lang umakyat sa langit at bigla na lang nawala sa kanilang paningin ng ating Panginoon. So great power. Yun ang na-witness na mga apostol. At sila nga po talaga yung sinabihan na sabi doon, but you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you and you shall be witnesses. Yun, yung 11 apostol. Kasi wala na po dito si Judas Iscariot. So 11 na lang po dito yung natirang apostol. Sila yung mga totoong witness. Yun, marami ngayon nagsasabing kami ang witness ng Diyos. Yun, ay hindi naman, wala naman sila sa actual na pangyayari, ba't magiging witness? Pwede bang maging witness, di mo naman nakita yung pangyayari? Di bula ang witness po yun. Yun, hindi totoong witness po yun, mga kapatid. Ang totoong witness, literally, nandun ka doon sa pangyayari. Yun, kapag sa korte, pwede naman gawa ng false witness. Yun, di ba? Marami ngayon na napagbintangan dahil may mga false witness. Ganon din sa atin, no? Bilang Kristiyano, maraming nagkiklaim na mga false, maraming nagkiklaim na sila po yung totoong sugo, totoong ministro, totoong pastor, totoong iglesia, totoong samahan. Pero ang realidad, mga kapatid, kung uugatin mo yung sa kasaysayan, saan po sila nagsimula? Pati doktrina nila, walang pinagmulan, imbento na lang, no? Pati aral, practices, iniimbento. Kapag ang aral mo'y inimbento at hindi naaayon sa Biblia, ang practices mo ay imbento at hindi aral ng Biblia, ito po ay hindi po sa Diyos. Yun, alam po natin sa Biblia ay may tatlong klaseng doktrina. Doktrina ng Diyos, doktrina ng demonyo, at doktrina ng tao. Yun, ay ang gusto ko ng Diyos, sumunod tayo sa doktrina ng Diyos. Ito po, nandito po nakasulat sa Biblia. Kung ano lang po yung nakakasulat dito, dapat sumunod lang po tayo. Hindi po tayo dapat magpadala. Hindi, ang pagsunod sa Diyos, hindi paramihan. Kasi sabi, hindi, marami kami. Sa panahon ni Kristo, mas maraming sumigaw, ipako sa krus, ipako sa krus. Ilan lang ho ba yung nakapaligid na naniniwala kay Kristo, kay kakaunti? Pero, ibig sabihin, pag marami ay tama. Hindi ho paramihan, mga kapatid. Basta ikaw ay naniniwala sa Diyos, kahit nag-iisa ka na lang, ay kailangang panindigan mo ito. Kahit 2 o 3, 4, 5. Kita mo, panahon po ni Daniel, diba? Ilan ang huba na nandigan sa panahon niya na huwag nanalangin po siya 3 times a day. Siya lang po ang nanalangin ng 3 times a day sa panahon niya, diba? Ay pinunan niya na gumawa ng batas na kapag nanalangin ka ay papatayin at papasok dun sa kuweba na ipapakain sa leon. So hindi siya natinag doon kahit anong banta pa. Anong nangyari, mga kapatid? Sa kapangyarihan ng Diyos, iningatan po siya. So ganun po, no? Na kailangan manindigan po tayo. Katotohanan po ito, no? Katotohanan po ay pinanindigan. Yung mga mali nga na yung mga false prophet nga nanindigan. Yon, si Elijah nanindigan po, no? Nung dumating po yung si Jezebel na gusto siyang ipapatay. So, nanindigan po siya. Pero yung nanindigan po siya, hindi siya pinabayaan ng Diyos sa kapangyarihan ng Diyos. Na isusupply ng Diyos yung kanyang pangangailangan. Galam mo, ang tagal na panahon yon, pero hindi ginutom ng Diyos ang kanyang lingkod. No? Siyempre, ganun po yung sitwasyon na nangyari na hindi naman pwedeng sumubok ka sa labanan, nag-iisa ka ang daming humahabol sa'yo, kaya talagang magtago ka. So kasi kailangan nanindigan ka gusto kasi nung kalaban mo makiisa ka sa kanila, papanindigan mo until death ho talaga. Yon, so yun po yun, mga kapatid, no? So the power of God is manifested in the preaching of the gospel, not through artificial emotion. Para yung iba kasi talagang
ang daming gimmick sa church para ma-arouse yung emotion ng mga nakikinig. So, just preach the gospel, mga kapatid, no? Lalo na sa mga pastor na nakikinig, no? Just preach the gospel. Yung totoo lang ipapangaral natin. Hindi naman kailangang ang dami nating gimmick sa church na wala naman sa Biblia para makaakit tayo ng tao. So, just preach the gospel. Sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. So, ito po, pastoral epistle po ito, no? Ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, chapter 4, verse 2. Ano po yung sabi po niya? Preach the word of God. Preach the word, be stand in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering in doctrine. So ganun lang po ang dapat gawin, no? Preach the word, be stand in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering in doctrine. So nandun yung apat na yun, no? Tapos sa verse 3, ano po yung sabi ni Apostol Pablo? For the time will come, yun, darating daw yung panahon when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having teaching errors. So talagang pag hindi ka malalim sa aral, ay talagang darating ang panahon na hindi mo nagugustuhin yung mga tamang aral, at ang gugustuhin mo na ay yung sabi dito ni Apostol Pablo na but after their own lust, yung sarili lang pita ang susundin nila, mga kapatid. Yon. At maraming mga Kristiyano noon daw, Kristiyano noon, ngayon, ano ang buhay nila, mga kapatid? Nandun na sila sa kamunduhan. Nandun na sila sa tawag ng laman nila. Na dati ay mainit sa paglilingkod. Dati ay ginagamit ng Diyos. Pero ngayon, saan sila nagpapagamit? Yon. At nakakalungkot yon. At yan na naman ay kung kayo'y nasa kalagayang yan, huwag po tayong magkaroon ng pride. Yon. Magkaroon po tayo ng humility na kung ginawa na natin yan, dahil ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Omniscient siya, nalalaman ang detalye ng buhay natin. Omnipotent siya, makapangyarihan siya. Magagawa niya lahat ng bagay. Kaya niyang ikaw ay iahon sa pagkalugmok. Kaya niyang tiisin ka. Pero kung tayo po'y magpapakumbaba sa Diyos, mga kapatid, hindi imposibleng patawarin po tayo ng Diyos sa ating mga nagagawang kasalanan. Yon, sabi po niya, di ba? Naalala po natin sa lumang tipan na ang sabi ng Diyos, balikan lang nga po natin. So, para tayo po ay magkaroon ng kaunting inspirasyon na huwag nating baliwalain yung kapangyarihan ng Diyos, yung attributes ng Diyos. Ang sabi po ng Diyos sa bayang Israel, no? Sa 2 Chronicle chapter 7 verse 14, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Yun. So ito sinasabi ng Diyos sa bayang Israel. Siyempre, nalalaman ng bayang Israel kung gaano ang taglay na kapangyarihan ng Diyos. Pero sa kabila na alam nila yung kapangyarihan ng Diyos, nandun pa rin po sila sa patuloy na pagsuway sa Diyos. Na pag nahihirapan, reklamo. Yon. Pag sagana, yon, tuwang-tuwa naman. Pag may konting problema, ang sinisisi yung leader. Naalala po natin yung bayang Israel. Pag nawalan sila ng makakain, ang itinuturo si Moises. Pag may problema, si Moises pa rin. Yung leader pa rin ang sinisisi. So tayo, mga kapatid, responsible po tayo individually sa ating mga ginagawa. Tayo ho ba ay nararapat at nakakabigay luwalhati sa Diyos? At huwag na tayong magturo sa ating mga ginagawa. Huwag natin gayahin si Adat Eva na nung sila'y nagkasala, hindi walang pag-amin ang mag-asawang ito, kundi nagturuan pa sila, no? Una, itinuro ni Adan yung asawa niya.
Yung asawa naman ni Adan, si Eva, itinuro yung ahas. So walang pagpapakumbaba, walang pag-amin. So ito yung kailangan natin mga kapatid, sapagkat ang Diyos, omniscient siya, nalalaman ng Diyos kung ginawa mo hindi yung kasalanan. Alam ng Diyos. Ano ba yung mga kasalanan? Siyempre, ang daming kasalanan pwede nating magawa kapag hindi ho tayo naging aware sa ating paglilingkod sa Diyos. Yung maging tamad ka lang sa pagbabasa ng Bible, hindi ba kasalanan yon? Sinabi na nga ng Diyos, huwag kakaligtaang basahin, saliksikin, yon, examinin ang salita ng Diyos. Ay mas mahaba pang ang oras mo sa telebisyon, mas mahaba ang oras mo sa Facebook. Pero pag dating ng pakikinig, tinatamad ka pa. Kunwari, nakikinig ka, pero ang totoo nun, sulyap ka lang. Yon. Nalalaman ng Diyos yun, mga kapatid. Yon. Walang lahat ng detalye ng buhay natin, alam po ng Diyos. Walang pwedeng magtago sa Diyos. Katulad ng sinasabi dito sa Hebrew, chapter 4, verse 13. No? Kung kayo po yung mga may Biblia, kung wala kayong Biblia, magsabi po kayo sa akin. No? At marami pa tayong stock ng Biblia. Yung mga may Biblia naman, basahin naman yun, no? Marami na natin ibinigay na Biblia. Hindi ko alam kung binabasa nyo o nandun lang sa sulok. Kung hindi nyo binagagamit, dalhin nyo dito at ipamimigay natin. Hebrew chapter 4, verse, simulan natin sa verse 12, no? Sabi po ni Apostol Pablo, "For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, of the joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. Neither is there any creature that is not manifest in his sight, but all things are naked and open unto the eyes of him with whom we have to do." So alam ng Diyos, no? So siya po yung discerner, siya yung ating mga pang-araw-araw na aktibidades, alam po ng Diyos yun. So, what application does the power of God have to us in our daily lives today? So, yung nalaman natin na makapangyarihan ang Diyos, ano ba yung application na ito sa ating pang-araw-araw na buhay, no? So, tingnan natin yung Psalms chapter 12. So yung application nito, siyempre, yung panghawakan natin, yung mga promises ng Diyos, no? Hindi lang natin alam na ang Diyos ay nalalaman yung buhay ko, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, pero ang tanong, ano bang resulta nito sa iyo na nalaman mo ang ganito? So dapat may resulta. Hindi lang nung ang dami mong alam, ang dami mong napakatalino muna sa salita ng Diyos, pero ang in application wala naman. So kailangan sa buhay natin makita po yung natutunan natin. Tingnan po natin ito po sa Psalms chapter 12, no? Verse 6 hanggang 7. Chapter 12. 'Yon. Sundan po niyo ako, mga kapatid, sa inyong mga tahanan na ngayon po ay nanonood at nakikinig. Chapter 12 verse 6. Yun, nakita na pa po niya, mga kapatid. Chapter 12 verse 6 to 7. Sabi ng ating ng psalmist, "The word of the Lord are pure words." Yun. Ang salita daw ng Diyos ay purong salita, puro, no? Puro, dalisay. "As silver cried in a furnace of earth, purified 7 times. Yun, purified 7 times. Tapos sa verse 7, "Thou shalt keep them, O Lord. Thou shalt preserve them from this generation forever." Yun yung promise ng ating Panginoon sa kanyang salita. Ano yung promise niya? Sabi doon, sa verse 6, "The words of the Lord are pure." Pure. So kailan pag-aaralan po natin anong version ang ginagamit mo, pure ba yan? Baka may kulang yan. Hindi lahat ng nakatatak Biblia o Holy Bible ay totoong Biblia. Kung si Kristo nga ay nagaya niya, may gumagaya na false Christ, may gumaya sa mga propeta, false prophet, may gumaya sa mga apostol, false apostle, may gumaya sa mga totoong pastor, false pastor.
Eh ganoon din ang Biblia, may gumaya. Ang tawag po doon ay counterfeit. Yon. Counterfeit, ginagaya po ang Biblia na kapag pinag-aralan mo, may daming kulang na po, no? Kaya tiyakin po natin na yung Biblia mong hawak, walang kulang. Yun, kapag kulang-kulang yan, ay hindi yung Biblia yan. Kasi ang Biblia, kompleto. Diba sabi ng Biblia, huwag magdagdag, huwag magbawas. Ay, pero kung may bawas yan, hindi ho maganda yan. Baka ang nag-translate yan ay hindi ho talaga totoong sa Diyos. Yan ay negosyo lang. Alam po, ang Biblia, malakas pong negosyo ito. Kaya nga tayo namimigay, walang bayad. Kasi hindi natin ninegosyo ang Biblia. Ipinamimigay po natin. Yon. So, may nagpapadala sa atin ng mga kapatiran at may namimigay po tayo ng Biblia. Binigyan tayo, iba ginawa ng negosyo eh. So, hindi ninegosyo ang salita ng Diyos sapagkat anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa Matthew 10:8, no? Tingnan po natin yung talata. Yun, para mayroon po tayong aware po tayo. Sabi doon sa chapter 10 verse 8, no? Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. Yun. Binigay ko sa inyong walang bayad, ibigay nyo walang bayad. Kaya ang pangangaral, hindi nagpapabayad. Yun. Ng salita ng Diyos, di rin binagpapabayad kung nagbibigay ka ng Biblia. Libre po yan, mga kapatid. So, yun po yun, no? Promise po ng Diyos sa salita ng Diyos, ito ay nadalisay ng 7 beses. Ito ay magtatagal ng walang hanggan. Ito ay forever. So yun po yun. So Paul so believe in this promise and ultimately the power of God that he taught a great doctrine's truth based on the preservation of a single letter. Yon. So, pag totoong pure words, dito natin makita yung true doctrines na sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ano sabi po doon? All the scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be truly furnished unto all good works. So, doon kukunin yon, doon sa true totoong Biblia. Kasi pag hindi totoong Biblia, kasi may mga, yan, papag-aralan po natin yan, na may mga version na talagang ang dami pong almost thousands of words ay inalis po sa buong Biblia. Alam mo, thousands of words omitted in the whole Bible. Kaya yan, pag-aaralan po natin, mga kapatid. So, Galatians 3:16. So, tinan po natin ating mga Bible, no, kapatid, no? Mahaba pong ating pag-aaral kasi tatapusin po natin ang buong ito kasi napakahalaga po itong aral na ito. Galatians chapter 3 verse 16. Tinan natin yung sabi po ni Apostol Pablo po dito, mga kapatid, no? Galatians chapter 3 verse 16. Sabi po dito sa 16, now to Abraham and his seed were the promises made. He saith not, and to seed as of many, but as of one, and to thy seed which is Christ. Yon. So, yun yung promise ng Panginoon na dapat, ng Diyos na dapat panghawakan po ng mga tao. So, God has made wonderful promises to us. Ano ba yung pangako? Number 1, the resurrection of our bodies from the dead, no? Yun yung isa po, no, na ipinangako. Kung makita natin 1 Corinthians chapter 15 verse 52, yun palagi natin binabasa na bibigyan tayo ng glorified body. Yun. Ano pa? To provide for our natural necessities. Yung natural necessities natin. Ano ba yung natural necessities natin? Yun. Ano ba yung sabi doon sa 31 na sabi doon, ang yung wag kang
mangamba sa iyong kakainin, iinumin, daramtin. Yun, huwag kang mangangamba doon. Sapagkat ito yung mga hinahanap ng mga walang pananampalataya sa Diyos. Tapos sa 33, ano yung sabi ng ating Panginoon? But seek you first the kingdom of God in His righteousness, and all these things shall be added unto you. So yung promise ng Panginoon, ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, ay ibinibigay po sa atin. Ano pa? To provide, never leave us nor forsake us, no? 'Di ba? Sabi ng Bible, no? To never leave us nor forsake us. Kaya makita natin do sa sulat ni Apostol Pablo, no? Sa Roma, Book of Romans. Palagi din natin itong binabasa, pero ulitin po natin kasi nakaka-inspire po yung sulat ni Apostol Pablo po dito, mga kapatid, no? Tingnan natin yung bahaging po yun ng Book of Romans chapter 8 verse 35 to 39, no? Sabi po doon sa 35, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As is written, for thy sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that love us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pababayaan. Ang Diyos po ang palagi nating kasama, mga kapatid. So, ano po? To intercede for us, Romans 8:34. Siya nag-intercede. Pangako po yan. Romans 8, tinan po natin, 34. Sabi doon, who is that condemned? It is Christ that died, you rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Yun. Nag-i-intercession sa atin. Siya yung yun po yung promise na pwede nating panghawakan. Ano pa? To never withdraw His love na us. Yun. Romans 8:35 to 39. To care for us, 1 Peter 5:7. Ano po yung sabi sa 1 Peter 5:7? Casting all your cares upon Him, and He careth for you. Yun, ipagkatiwala natin lahat ng kabalisahan natin sa Kanya at Siya yung magbibigay ng kalutasan nito. Ano pa? To help and intercede of our infirmities. Yun, Romans 8:26 to 27. Tingnan natin yung 8:26. Sabi doon sa 26, I likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for us we ought, but the Spirit itself may make it intercession for us with groanings which cannot be uttered. 27. And he that searches the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Yon. So, yung Banal na Espiritu, anong ginagawa niya? Nag-intercession for us. Yon. Siya yung yun ang trabaho, yun ang promise ng banal na kasulatan. Ano pa? To deliver and not forsake us in time of trouble. Yon. Pagdating po sa trouble, ililigtas tayo at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Yung katulad ng si Job, no? Job chapter 5 verse 19. Tingnan po natin yung talata, mga kapatid, no? Para meron tayong magandang halimbawa. At alam natin yung kwento ni Job, no? Matindi po yung nangyari po sa kanya. Pero makita po natin yung good character ni Job na sa kabila ng kanyang naranasan, ano yung kanyang sabi po, he shall deliver thee in 6 troubles. Yeah, and 7 there shall no evil
touch thee. Yun. Talagang yun ang sinabi ng he shall deliver thee in 6 troubles. Yeah, in 7 there shall no evil touch thee. So makita po natin na bilang tayo yung mga anak ng Diyos, ay hindi ho tayo yung pababayaan. Nakita po natin yung kapangyarihan ng Diyos from creation, from spiritual creation, yung ating pagiging born again, makapangyarihan po ang Diyos, no? Ano po? To give us grace that we may obtain merit and find grace to help in time of need. Yun. Tingnan po natin yung Hebrew, no? Bilisan lang po natin. Hebrew chapter 4, verse 16. Hebrew chapter 4, verse 16. Chapter 4, verse 16. Sabi po ni Apostol Pablo po dito, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Yun. So yun po yung promise ng ating kapatid na Pablo. At ano pa? To give us rest. Yun, makita natin sa Matthew 11:28-30, come unto me all you weary and heavy laden, and I will give you rest. Sabi ng ating Panginoon, no? I will give you rest. Kasi marami sa atin pagod na, no? Pagod na sa mga problema, pagod na sa trabaho, pagod na sa mga trials, naranasan dito sa mundo. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, ipinangako niya. Na ano yung pangako niya? Come unto me. Yun. All that you weary and heavy laden, and I will give you rest. Sabi doon, lumapit kayo sa akin, lahat kayong mga napapagalan at nabibigatan na lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang totoong kapahingahan nasa sa ating Panginoong Jesucristo. Yung wala po sa mall, wala po sa kanino man, wala po sa material world, wala po sa pera. Kita mo ngayon, anong magagawa ng pera mo ngayon? Di ba? Pag may pera ka, makakabili ka ng mga material, pero hindi makakabili ng kapayapaan yan. Hindi makakabili ng masarap na tulog. Yun, minsan nga, pag medyo marami kang pera, minsan marami hindi na makatulog sa dahil dami kong pera, saan ko kaya dadalhin? At dami kong pera, di naman ako makabili ako 5 sardinas. Gusto ko sanang bumili isang truck na sardinas. Pero ngayon, limitador, minsan wala nang... minsan nga, nanood ako kagabi sa Singapore, may mga supermarket doon mga kapatid, wala nang tinda. Minsan nag-away-away, nag-aagawan na nga sa grocery. Kuhanin mo ang pera nga mga kapatid, hindi magbibigay ng kapayapaan yan. Pero ang ating Panginoon, magbibigay po sa atin ng totoong kapahingahan. Yan po yung gusto ho ng Diyos mga kapatid. Ano po? Magbibigay po sa atin ng comfort, no? Tingnan natin yung 2 Corinthians, no? Chapter 1. 2 Corinthians chapter 1, verse 3. Tingnan natin yung mga Bible natin. Tiyaga lang po tayo kapatid. So wala pa naman itong 2 oras. Para ka lang nanood ng kung ano-anong napapanood natin. Ilang oras nga tayo sa panood, di ba? 1 Corinthians chapter 1, verse 3, that in everything you are enriched by Him in all utterance. Verse 3 po pala, grace be unto you and peace from our God Father and from the Lord Jesus Christ. Take my God always on you behalf for the grace of God which is given you by Jesus Christ. Tapos sa 5, that in everything you are enriched by Him and all as utterance in all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you, so that you come it behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. So, ito mo, sabi ni Apostol Pablo, mayroon tayong peace. Yun, mayroon tayong kapayapaan. So, ano pa? Yung hope. Yung hope. So, ano ba yung hope natin?
chapter 1, no? Titus chapter 1, verse 2. Ano po sabi doon? In hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Yun, hope of eternal life. So, yung pag-asa natin ng panahon, yung buhay natin, wala nang hanggan, no? Dito, hindi natin alam kung ilang taon tayo mabubuhay sa mundong ito, mga kapatid, no? Hindi natin alam kung bukas, ito na yung kontrata natin dito sa mundo. Maaaring ako ang mauna. O kasunod ka, o baka sabay tayo. Di natin alam, no? Diyos lang po ang nakakaalam. Yun, yung mga namatay, di natin alam kung yun na talaga yung kapanahunan nila. Kasi ang dami namang kung tutusin, kaya namang magkaroon ng COVID-19 lahat ng tao sa isang pangyayari lang. Pero bakit ilan lang pong porsyento ang nagkaroon ng COVID-19? Napakalita porsyento lang po yun, mga kapatid, no? Kaya lang, siyempre, dahil nga buong mundo nagkaroon ng panic na matindi at talagang halos ekonomiya natin ay talagang down. Buong mundo ng economic, lalo ng mga superpower na bansa ay apektado. Pero ang realidad nun, mga kapatid, yung buhay ho natin, hindi natin alam kung kailan tayo tatagal sa mundo. Yon, ang Diyos po ang may hawak dyan, yung buhay natin. Kaya maganda, habang tayo nabubuhay, gawin na po natin yung ating parte pagdating po sa practical na buhay dito sa mundo. Kasi practical lang naman ang buhay natin dito eh. Sabihin, temporary na buhay na dito, kailangan tayo may maligtasan. Ano yung maligtas? Maligtas ka sa masamang tao. Maligtas ka sa maling aral. Maligtas ka sa gutom. Maligtas ka sa dilubyo. Maligtas ka sa karamdaman. Dami mo dapat maligtasan. Temporal ang tinutukoy doon, no? Bilang ikaw ay naligtas na. Bilang ikaw ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. So, marami po, no? To give us joy, yon, Romans 5:11. To give us spiritual treasures, yon, Matthew 6:20. Colossians 2:3. Basahin na po natin, mga kapatid, yung spiritual treasures. So kapag ikaw ay Kristiyano, kahit wala kang yaman dito sa mundo, may spiritual treasure ka na. Basahin nga natin dito sa Matthew 6:20. Ano po yung sabi ng ating Panginoon? Sa verse 20, but lay up yourself treasures in heaven. Yon, in heaven. Where neither moth or rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal. Yon, for where your treasure is, there will your heart be also. Tapos sa Colossians 2:3, no? Colossians 2:3. Maganda po kasi natin na maintindihan po natin yung mga talata. Colossians chapter 2 verse 3. Yan, nabuklat na po, mga kapatid. Yun, so sundan po niyo ako. Chapter 2 verse, our head all the treasures of wisdom and knowledge. Yun, sa Diyos po natatago yung kayamanan ng karunungan at ng kaalaman. Yun po, doon po sa Diyos po yun. So, ano po yung mga sa aking pagtatapos, naunawa natin na yung maniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos at sa kanyang mga pangako, ito yung totoong magbibigay po sa atin ng kalakasan. So pag naniwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at gagawin niya yung mga pangako niya, yun ang magbibigay sa atin ng maraming nangyayari sa ating kapaligiran. Minsan nakatuon lang po tayo doon sa problema. Nakatutok po tayo doon sa mga dalahin natin. Tandaan po natin, sabi ng ating Panginoon, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So tingnan po natin ating Panginoon. Yun, huwag kang titingin sa kanan mo, sa kaliwa mo, sa harap mo, sa likod mo. Yun, tumingin ka sa ating Panginoon, sapagkat siya yung author and finisher of our faith.
Siya yung nakagawa nun. Siya ang ating mediator between God and men. Siya yung ating Savior, Redeemer. Siya yung gumawa ng mga hindi natin nagawa. Yung ating legal phase of salvation, siya po yung gumawa nun, no? Hindi natin nagawa na tayo'y parusahan. At si Kristo na po ang gumawa nun. Kaya doon, kapag naintindihan po natin yung power of God, lalo tayo magsisipag na maglingkod sa Diyos, mga kapatid. Sapagkat nalikha niya langit, lupa, nalikha niya lahat ng bagay. Yung mga bagay na dalahin natin, problema, kayang-kaya ng Diyos yan, mga kapatid, no? Walang imposible sa Diyos. Lahat ay posible. Lahat ng bagay na hindi mo kaya, kaya ng Diyos yan. Ang problema mo, napakaliit yan sa Diyos. Ang problema nating lahat, napakaliit yan. Nung panahon ng bayang Israel, problema nila, alipin sila napakahabang taon sa Ehipto. Pero nung ginusto ng Diyos na palayain sila, napalaya sila. Nung nakita ng Diyos na ang mundo, ang mga tao ay napakasama na. Nung ginusto ng Diyos na gunawin, nagawa po niya, mga kapatid. Pinaulan niya ng 40 days and 40 nights ang pag-ulan sa sanlibutan. At nung ginusto ng Diyos na parusahan ang Sodom at Gomora, nagawa niya dahil sa kanyang kapangyarihan. Pinaulanan niya ng apoy at asopre. Nagawa po niya, mga kapatid. Walang bagay na hindi magagawa ng Diyos. Kaya tayo po, ibigay po natin yung pinakamataas na parangal, paggalang, pagluwalhati sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat yun po yung nais ng Diyos sa atin. Bilang tayo mga anak, ibigay natin yung lahat ng pagrespeto sa Kanya. At pag sinabing pagrespeto, ibig sabihin po, sumusunod po tayo sa Kanyang utos. Kasi yung iba, nirerespeto daw nila ang Diyos, pero hindi naman sumusunod sa utos ng Diyos. Nandito pong utos ng Diyos, mga kapatid. Ito yung Holy Bible, banal na salita ng Diyos. Dito po tayo mananangan, dito po tayo kukuha ng ating mga susundin sa ating mga buhay. Wala tayong ibang susundin, kundi ang mga utos lamang ng Diyos. Dito po nakalagay. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan ay huwag kakaligtaang basahin ang aklat dayaon, dilidilihin mo ito araw at gabi upang matuwad mo ang nasusulat doon, sa gayon giginhawa ka at magtatagumpay. At ang sabi ng Panginoon, saliksikin niyo ang banal na kasulatan. At ang sabi ng Revelation chapter 1 verse 3, mapalad ang mga bumabasa at nakikinig at tumutupad ng mga hulang nakasulat doon sa Book of Revelation chapter 1 verse 3, no? Yun, may blessing po, mga kapatid, ang pagbabasa, pakikinig, at lalong mapalad yung mga tumutupad, yung paggawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. So yun lang po, mga kapatid, sa hapong ito. At nawa po, na-bless po tayo ng mga salita ng Diyos na bigay po sa atin ng encouragement, na nawa ay patuloy po tayo na manalangin, patuloy po tayong magbasa ng Bible, patuloy po tayong makinig ng salita ng Diyos, na in His time ay nawa ay matapos na po ang ating mga dinadalang mga problema. So tayo po ay manalangin sa ating pagtatabos. Ama, mga pangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa hapong ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, at kami po ay nakarinig ng iyong salita, napagpala po kami ng mga salita mong aming narinig ngayong hapong ito. At inadalangin ko po sa inyo ang mga anak mo, na nawa po iligtas mo kami sa lahat ng uri ng masama, iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman, at tawa po sa mga may karamdaman, ugat kayo po Diyos ang magpagaling sa mga anak mo. Ano po ang nararamdaman ng mga kapatiran, ito man po ay physical, financial, spiritual na karamdaman o kahinaan o kakulangan, kayo po Diyos ang magdagdag po sa amin ng mga bagay na aming mga pangailangan. Salamat o Diyos sa hapong ito, at tawa po saan man ang mga kapatiran, sa bahay man sila, ng mga kapatid namin sa abroad, kayo po ang manguna sa kanila, gabayan mo, at
gabayan mo kami ugad at alam namin wala kaming magagawa kung hiwalay kayo sa aming buhay. Salamat o Diyos sa hapong ito at lahat na ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, God bless po sa inyo mga kapatid at bukas uli 5 p.m. kung kayo po ay may pagkakataon na sumama sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral habang tayo po ay naka-quarantine. Okay po, God bless po.